matindihan po ito na ang kanyang makakaengkwentro dito ay ang hukbo, isang malaking hukbo ng mga DDS. Oo, eto na yung No? mga supporters ng dating Pangulo Oo. na hindi na inaasa na nagsimula sa biro na eto na. Eto ang bunga ng pagbibiro niya. Ayan, ito'y nagsimula sa paglalaro. Ay, Diba? Oo, May laro eh. Oo. Na hindi ay inaasahan nito. Oo. Hindi niya ito inaasahan pero hiningi niya. Kaya binibigay sa kanya ngayon. Correct. Okay, tulad po ng aming sinasabi, bakit galit na galit po ang DDS ngayon kay Vice Ganda? Dito po tayo sa emosyonal na aspeto. Alam naman po natin kung ano ang nagaganap ngayon sa kanilang kampo. Ang kanila pong hinahangaan ang dating Pangulo, ang itinuturing po nilang pinakamahusay na Pangulo na nagkaroon ng Pilipinas. Yun ang Yes. kanilang paninindigan. Totoo. Nasa The Hague po ngayon, nasa Netherlands, nakakulong, may edad na. Ano ang sabi nila? Kapag nakahiga na ang tao, pag nakadapa na, hindi mo na sinisipa. You don't kick a dying dog. Sabi niya. Oo, Diba? tama. Kasi napakasensitibo nitong ano to. Napakasensitibo ang topic na ito na kanyang pinaglaruan sa kanyang concert kamakailan lang. Mm-mm. Kaya naman nakita mo, nagsalita ang lahat na nasaktan. Ang mga nagsasalita ngayon at nababasa natin nakikita, yun yung mga taong sumusuport at Na nagmamahal. sobrang nasasaktan. Yes. Sila po ngayon ay mga sugatan, sabihin na natin. Talagang malulungkot po sila dahil hindi nga nila alam kung anong magaganap doon sa Netherlands sa kanilang iniidolong Pangulo. Totoo. Tapos pinakialaman. Kaya ngayon parang hinamon niya ang tao na tulog. Ayan, nagising lahat po ng DDS. Sa salitang kolokyal, binulabog mo ang kuta ng langgam, ngayon kinakagat-kagat ka. Yun. Ganun lang yun. Ang nangyayari ngayon Oo. sa kanya. Unahin na natin. Ako napapanood ko lahat. Napapanood ko talaga lahat. At saka na iba-ibang version at iba-ibang tao at sanglupalop nagmumula. Totoo. Meron sa Spain. Oo, Diyos ko. Meron po talaga ha. Meron sa Amerika, Oo. meron sa Southeast Asia, Oo. meron sa Europe, at meron dito sa Pilipinas, at sa iba pa pong maraming lugar. Matindi po talaga. Ito yung literal na ipinapako sa krus si Vice Ganda Ayun, talaga. totoo. At sabi nga natin, hindi niya ito inaasahan. Oo. Hindi niya alam na ganito pala kalaki ang sunog na magaganap pagkatapos niyang paglaruan ang pangalan ng dating Pangulo. Maaring nag-expect sila habang sinusulat nila itong script na ito, pero hindi ganito kalaki. Maaaring pag-usapan sila pero hindi ganitong magagalit ang sambayanan. Yung ano dito, hindi na po ito question ng politika laban sa politika. Ito po ay question na ng respeto na ibinibigay sa mga dating naglilingkod sa ating bayan. Katulad ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po yung respeto talaga yung nawala doon Oo. Doon humuhugot kasi, doon sila humugot, doon sila nagsimulang umalma at nasaktan at nagsasalita ng mga nararamdaman nila. Oo. May mga nagbabanggaan ngayon, of course, di ba? Oo. Yung grupo nila PBBM. Yes. May mga kulay na pula, may dilaw, May pink. may asul, may pink, merong green, di ba? Pero hindi na po ito ngayon usapin ng ganyan eh. Nagtatanggol talaga ang mga DDS dahil sa kalagayan ngayon ng dating Pangulo. Kung ordinaryong senaryo lang to, Oo. yung nandyan lamang ang dating Pangulo at nakikipagbiruan, Totoo. malakas, Totoo. hindi nakakulong, hindi ganito. Ay, hindi. Hindi ganito ang mangyayari, di ba? Ang question na po kasi ngayon, hindi na question ng politika yung labanan, question na po ito ng paiiralin sa usapin ng kagandahang asal sa isang sibilisasyon na tulad natin na dapat ay may respeto. Ayun, salitang respeto kasi ang Oo, hinahanap yun ang ng mga- hinihingi. Correct. Di ba? Okay, ano ang una? Galit na galit ang mga DDS. Ngayon, lahat ng butas na pwede nilang masilip laban kay Vice Ganda, ginagawa nila. Katulad yung, huwag ka nang nagpapanggap na makabayan ka, Oo. na kunwari nagagalit ka sa China. Pero kumustahin mo naman ang mga raw materials mo, ang mga binebenta mong produkto dun sa iyong Vice Cosmetics, Oo. di ba? Galing. Made in China. Ayun na. Oo. Pati yun ha, Oo. napunta dyan sa makeup Oo, na yan. totoo yan. Oo. Pangalawa, ano yung pangalawa? Ito yung pinopromote niyang sugal, yung online gaming. Na kung saan alam naman natin na Sinabi niya eh. Oo, ehemplo siya ng mga kabataan at influencer siya. Kung ano ang sasabihin niya, nakakaapekto sa lahat. Ang sabi niya noon, wala akong nakitang nagsugal na gumanda ang buhay. Yes. Pero pinagkakitaan niya.
Di ba? Nag-endorso siya Oo. ng sugal. Ano yung Okay. ikatlo? Ay, ikatlo di siyempre, ang pinuputakpe at ang dinulabog ngayon ng mga DDS, yung kanyang mga commercial. Mhm. Na ang dapat Endorsement. na endorsement niya, i-boycott ito lahat. Mm-mm. O lalo na isang food chain at saka yung mga delivery na ano okay. yan. Nanawagan talaga Mga sila na cold cuts, na di ba? At i-boycott. marami pang iba. At saka alam mo, kagulat-gulat, totoo talaga nagkakaisa ang mga DDS. Ilang oras pa lamang pagkatapos ng kanyang unang gabi ng concert, 1 milyon agad ang nabawas Oo. sa kanyang sa Sa IG. kanya- Ay, nakakabahala talaga yan. Kasi mararamdaman mo talaga na parang isang kumpas. Kung nahahati ang Oo, daan. totoo. Nakakatakot yan. At saka sabi nga ng ating mga kababayan, nakakalungkot kasi sa It's Showtime, tumatalak ka pa ng kung ano-anong parang words of Oo, wisdom. yung mga pangalan. Kung ano-ano yung mga buhay. sinasabi mo. Pero anong ginagawa mo tungkol, sasabihin niya kunwari, ingatan natin ang ating mental health. Oo. Di ba? Mental health ang sinasabi mo. Pero ikaw ang unang-unang nambubuli. Anong ginagawa mo sa mga kasama mo? Si Ogie Alcacid, pinapansin mo, ang maliit niyang Oo, height. Di ba? Ang mata ni Jong Hilario, di ba? Ano pa? Lahat. Si Lassie, kung pansinin niya na hindi maganda, pangit, di ba ganon? Si Ann Cortez, kung pansinin niya, Oo. grabe din. Yung bibig Yung niya. bibig Oo. niya, laki ng Skinjo, sabi di ba? niya. Ganun ba yun? Yan, napapansin po ngayon sa kanya yung mental health advocate daw siya, pero number 1 na nambubuli, di ba? Totoo. Ano tuloy ang nangyayari ngayon? Anong naganap? Naku, eto na ngayon. Binibueltahan tuloy ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. At iba pa, hindi lang yung kanyang nanay na nakakaawa. Oo. Na yung tahimik na hindi nila na-anticipate na hindi man ako mabueltahan, baka bueltahan ang mga mahal ko sa buhay. Dapat tinignan niya yun. Doon yung parting yun. Oo. Dapat nagkulang sila At saka doon. kung tutuusin po talaga, hindi dapat madamay dito ang kanyang ina. Totoo naman. Wala naman pong kasalanan ang nanay niya doon sa pagbibitiw niya ng mga salita na paglalaro. Ah, Salita ng paglalaro laban sa dating Pangulo. Pero ano ang nalaman natin? Ano ang sabi ng mga DDS na talagang galit na galit at gusto siyang sugkurin at ipako sa krus? Anong sabi? Kung saan ang mahinang parte ng katawan mo, doon ka namin bubueltahan. Ah. Yung nanay niya, may mga memes. Oo. At saka kung ano-anong mga salita. Alam niyo po, pagka napapanood ko at napapakinggan yung mga bira sa kanya ngayon ng mga DDS, ako ang nanliliit. Ako talaga nanliliit, diba? Mababanggit ako ng ilan kay Bistak Pilipinas. Bisdak Pilipinas. Si Papa Dudu. Papa Dudu. Oo. Si Banat Tapos Bay. Si Banat Bay. Oo. Alam niyo naman po na ang mga taong ito talaga ay nakikipaglaban ng patayan para sa dating Oo. Pangulo. Para po sa kanila, kapag sinaktan niyo ang Pangulo, sinaktan niyo na silang lahat na nagmamahal sa ating dating Oo. Pangulo. Oo, kasi naniniwala sila, tatay nila yun eh. At Tatay Digong. Oo, Tatay Digong Oo. ang tawag sa kanila. Mhm. Kaya ngayon, siyempre alam mo naman ang mga taong galit. At Di saka, ba? at saka alam mo, di ba, sa mga Pilipino, di ba, pag magaling yung bata, tatanong ka agad, sino ba ang nanay niya? Tama. Oo. Pero pagka Sino bang mga magulang niya? Kaya hindi madadamay ang nanay niya Oo. dito eh. Kasi ganun ka agad eh. Ito ba, hindi ba siya pinagsabihan ng nanay niya? Hindi ba siya sino ba ang nanay ng batang yan? Bakit maldita yan? Bakit Yun. ganun ang bunganga? Laging ganun Oo. yung kung saan ang pinakamahinang bahagi ng iyong pagkatao, doon ka rin bibirahin. Kinuha mo ang emosyon ng mga DDS. Alam mo naman kung paano mahalin ng mga died in the wood Oo. Duterte followers ang kanilang dating Pangulo. Tatay nilang itinuturing. Pero sinaktan mo. Anong inaasahan mo? Dugoan sila ngayon eh. Dugoan ang kanilang emosyon. Anong inaasahan mo? Pinaglaruan mo yung tatay nila? Oo. Hindi ka nila babalikan? Correct. Diba? Kaya nakita mo kung ano man, nakakalungkot lang kasi, pero wala na tayong magagawa doon. Ang social media, lahat pwedeng magsulat, Oo, tama. pwedeng magkomento, Totoo kaya yan. wala na. Open na kaya kung ano-ano na. At saka alam mo, nakakatakot ito si Vice. Alam mo kung bakit? Gagamitin ko yung sinasabi ng Dides, Vice pangit kasi hindi na doon sa ganda Dapat ngayon daw palitan ng Oo, pangalan. palitan ng pangalan. Alam mo yung kinatatakot ko dito. Nakita niya naman sa buong mundo ang Pilipino kung paano sinuportahan si Pangulong, Oo. si dating Pangulo. Ang nakakatakot ko, baka pag pumunta din sa ibang bansa, biglang may sumapak sa kanya. Oo. Diba? Biglang may umayo Kahit nga
dito, nakakatakot, di ba? Oo. Hindi mo alam kung sino ang gagawa sa Oo, iyo, correct. di ba? At eto pa, di ba, pinakialaman din naman niya ang sitting president, di ba? Ay, oo. Sa pamamagitan ng utu-utong si MC at saka si Lassie. Pinakialaman din niya, pero hindi gaanong nagpakita ng pagsuporta sa kasalukuyang Pangulo ang kanilang mga taga-suporta. Oo. No? Oo. Napansin ko lang. Yes, kasi itinuon talaga lahat nila kasi dalawang grupo nga ang nagbabangayan, di ba? Tapos, di ba? Syempre yung kung saan yung mas yung alam mong lalaban, yung pag nakanti mo talagang mag-iingay talaga kasi yung sila ngayon malungkot at talaga nagdaramdam sa nangyayari. Ano to isang hukbo ang kalaban niya ngayon. Correct. Napakasakit nito. Kung tawagin siya, panot, kalbo, Lahat na lang. tapos vice pangit, At saka yung diba? burug-burug yung Burog, ganun. Kasi naman pinakaialaman, pati yung kakampi rin ng mga DDS na si Senator Marcoleta, di ba? Tapos, inaano sa kanya, porke ba isa si Senator Marcoleta sa mga naging dahilan kung ba't nagsarado ang ABS-CBN, gaganyanin mo at meron pang lumalabas ang nagpapasweldo daw sa kanya ngayon. Ayun tinatawag nilang si Tambaloslos. Of course, magbibigay galang tayo. Hindi naman natin tatawagin ng Tambaloslos. Si House Speaker, Romualdez. Yon. Kasi nga, siya ang nakabili ng isang bahagi ng ABS-CBN. Kaya parang lumalabas pa, pinag-utusan. Oo, kasi Ako hindi ako niniwala doon. at saka na sa kwentong ito, pwede ka na magbanggit Dahil sa naka-open ng kwento. Dudugtong-dugtongin. Open ang kwentong ito, bahala na kayo kung sino ang sabihin nyo dyan. Pero ang punto lang talaga dito, nakasakit. Yun eh. At saka ito, hindi na, alisin na natin yun, yung pinapasweldo siya, ng nakabili, ng ganito, na ganito at ganyan. Alisin na po natin yun. Ang talagang naiiwanan dahilan dito, kawalan ng respeto sa isang lipunan na katulad ng sa atin. May edad, nakakulong, at sa kanilang paniniwala ay kinidnap ang dating Pangulo para ipakulong doon sa The Hague. At saka diba, nakakalungkot pa, ni isa wala makapagsalita kung ano na talaga ang kalagayan ng dating Pangulo. Diba? Walang konkreto na, ano ba, baka, ano mo yun, wala. Kaya nung nabiro, napakasensitibo talaga kahit na sino, namatayan ka na. Tapos lalo ka pang, ano mo yung gaganunin ka? Diba parang ano to? Minamak. Yun ang totoo doon. Yun lamang po naman yun lamang na yun nakikita namin dahilan kung bakit ipinapako ng DDS sa krus ngayon si Vice Ganda. At saka alam mo, hindi ko kasi kayang itawid yung mga naditinig ko. Yung mga sinasabi ng mga vloggers na DDS, di ba? Kasi masyadong personal, pero hindi ko naman masasabi na bakit kaya? Kasi may dahilan. Di ba? I'm sure na nagdadaanan na lahat yan sa kanilang social media account. Open naman ito talagang kahit na ayaw mo talagang kusang dumadaan talaga sa Facebook. Mapapanood mo talaga di ba? Ito ba si Vice Ganda? Kasi di ba, tuwing may concert siya dyan sa Araneta, malaging kontrobersya. Hindi ba pwede ipakita niya kung ano yung talent niya at kung anong kaya niya? Marami naman nagko-concert yan ng mga artista. Hindi naman gumaganda Nagtatagumpay naman na punong-puno ng tao. Kasi pinakita ang tunay na talent. Ang tanong ko lang kay Vice, ikaw ba may talent ka ba talaga? Niya ipakita sa konsyerto mo. Sa susunod na eleksyon. Wender Alvarez! Hindi kasi di ba, marami mga nagko-concert talaga. Oo naman. Hindi, at saka isa pang question natin na mo. Ang dami-dami niyang idinadamay ng mga personalidad sa kanyang pagkukonsyerto. Hindi ka pa nadala. Hindi ba't hanggang ngayon, 12 taon na ang ginawa mong pambabalahura kay Miss Jessica Soho. Nagtangka ka na humingi ng patawad, ng paumanhin. Hindi ka naman binigyan ng pagkakataon, di ba? Ang sabi niya, sorry, pero hindi maganda ang panlasa ko. Okay, sinabi mo, baka maaari mo siyang tawagan mamaya o kinagabihan o bukas. Anong sagot sa'yo? I don't think so. Hindi ka pa nadala. Bubog mo na yan. Dapat nadala ka na doon. Diyan ka nadapa. Dapat bumangon ka na. Hindi. Nagpakadapa ka na naman para magkasugat ka na ibibigay talaga sa'yo ng mga nagmamahal sa mga tao na binalahura mo. Yun lang yun. At saka ginisa na naman siya sa sarili niyang mantika. Kasi nag-rewind na naman. Alam mo yun? Naibalik lahat talaga. Yung ultimo, yung mga biru-biruan na lang nakaka-open. Na-open niya yung mga kasamayan. Naglalabasan lahat. Totoo yan.